Magandang araw pong muli mga Pinoy, Barenatics. Okay po, meron po akong ibabahagi sa inyo, no? Yung tungkol po sa tinatawag na transitional coins, no? Ito pong mga bariyang ito, marami po tayong nahahawakan mga kabarenatics, no? Hindi lamang po itong year 2003, no? Pag sinasabi pong transitional coins, meron din po tayong nakikita niyan sa 10 piso, 5 piso, no? Yan po, meron pang round shape, nonagonal shape, mga tinatawag pong transitional coins, no? Pero dito na lamang po tayo po tututok mga kabarenatics, ano po? Yung tinatawag pong year 2003 na non-magnetic to magnetic, no? Yung dalawang klase po ng isang year 2003. Ayan, yung kanyang naging katangian, isa pong non-magnetic. Ito po yata yan, ano? Ayan nga, year 2003 din po yan mga kabarenatics. Ayan po, okay naman po, no? Hindi po siya namamagnet. At ito naman po yung magnetic naman, 2003 din po ang kanyang year, no? O yung taon niya. Pero ito po yung namamagnet na. Ayan, kung bakit siya tinawag ding transitional coins, no? Napakaraming tinatawag na transitional coins sa ating mga barya, pero may isa pong tanong diyan, ano, na ako naman po palagay ko naman marami po sa ating mga nahihilig sa pangongolekta ng barya na nagtatanong din po niyan, no? Ito bang transitional coins na ito ay pwedeng maging transitional error coins? Yun po yung pinakamagandang tanong dyan mga kabarenatics, no? Bakit po kamo? Transitional coins nga malimit po kasing mangyari yan. Yan po ang mga pinanggagalingan ng mga tinatawag na transitional error coins. Pero para sa aking pananaw, again, hindi po coin expert mga kabarenatics, no? Ito po base lamang sa ating experience, no, sa pagko-coin viewing. Matagal na rin po tayong coin viewer mga kabarenatics, kagaya nyo rin po ako, no? Yan po may mga napupulot din po tayong mga ideya, pananaw kung bakit ang isang barya tinatawag na mint error o kaya naman damage coin. Ganyan po mga kabarenatics. Sa akin po na experience, no. Again, lagi nyo pong tatandaan mga kabarenatics, pagdating po sa mga barya sa pangungulekta, ako po, aminado ako umaasa rin po ako sa mga tinatawag na professional numismatist. Yan po, no? Malinaw naman po yan. Kaya ito pong aking ibabahagi sa inyo. Observation ko lamang po. Pero para meron lamang tayong mapagbatayan, no? Kasi sa ngayon nga po wala lagi itong tinatawag na transitional coins, pero hindi naman natin matiyak kung ito ba ipapasok bilang transitional error naman, ano po. Ngayon may napansin po ako sa mga tinatawag na transitional error coins. Yun po ang bibigyan natin ng pansin, ano mga kabarenatics, ano po. Para kumbaga magkaroon tayo ng guide sa baryang ito, no. Mga tinatawag na transitional coins sa ating mga barya. Sa akin pong paggalugad sa mga yan, no, mga kabarenatics, no. Ang naintindihan ko, kung tama po yung aking pagkakaintindi, pag sinasabi pong transitional error coins, siguro ang pinaka-importante po sa kanya, yung tinatawag na transitional years nga. Opo, yung transitional years ng isang barya, yan po ang magpapatunay bilang transitional error coin sa isang barya, no? Kumbaga kung ano yung magiging kalagayan ng isang barya dahil sa kanyang transitional years. Ano po yung transitional years, no, mga kabarenatics, no? Nung nagsisipat po tayo o nagko-coin viewing po tayo, ang nakita ko pong mga transitional years na tinatawag, meron po tayong isang nakita dyan sa US 1 cent, no, yung 1943, tinatawag po yung steel penny. Kasi po idiniklara yung year na yan sa US coinage na bilang nagpalit ng metal of metal din po ang tawag mga kabarenatics, ano po, of metal, yung mga ganito, yan po. So po itong 1977 naman pero pinakita ko lamang po US 1 cent, ganyan po yun, 1943 po, no.
naging steel penny yan. Pero gaya ng sinasabi ko, transitional years niya ay yung 1943. Pero kung tama po yung aking pagkakaintindi, kasama rin din po dun yung 1942. Bakit kamo po? Mga kabarenatics, yung 1942 po kasi ang copper coins kagaya po nitong 1977, isa pong copper coins yan. Nung taong 1942, copper. Pero pagpasok nga po nung 1943, idineklara nila na maging steel penny. Kaya doon po nagkaroon ng transitional years. Bali, ang transitional years niya, 1942, 1943. So, kung bibigyan natin ng pansin, yan po ay nakapaloob sa 2 consecutive years, no? Kung tama. May nangyari pa nga po dyan, umabot pa 3 consecutive years. No? Pero doon na lamang po tayo sa 2 consecutive years. At yan pong mga transitional error coins na yan, may dalawang klase po yan. Pupunta na nga lang po natin yung off metal, no? Kasi ito lumabas parang off metal from non-magnetic to magnetic. Pero ang tanong nga, papasok mga ba itong transitional error coins? Kasi malinaw naman yung 1943 US 1 cent off metal po lumabas yun From ano rin po yun yung 1943 po magnetic din, kay steel penny nga Pero yung copper coins po kasi non-magnetic po itong mga ito. Hindi po yan namamagnet, mga kabarenatics yan. Kahit anong gawin po natin, hindi yan mamamagnet. Kasi copper coins nga Kaya lumalabas pong off metal ang mga yan. Dahil from non-magnetic, kagaya nga nung 1942 na pasensya na po na copper coins naging magnetic na steel penny tinatawag sa 1943 napakamahal pong mga transitional error coins niyan. Yun po ang pinagbabatayan natin. Pero ang napansin ko nga po mga kabarenatics, yung years na tinatawag pumapasok kung tama yung aking pagkakaintindi 2 consecutive years or more pa nga minsan. Yan po ang aking pinagbatayan kasi kung titingnan nyo po yung ating mga transitional coins na tinatawag, yan po ay nasa iisang taon lamang, year 2003. Year 2003. Parehas po silang nasa iisang taon. Sa madaling salita po, mga kabarenatics, wala siyang ka-transition na taon lumalabas, Kasi parehas silang 2003. Hindi katulad po nung sinasabi ko po sa inyong steel penny tinatawag sa taong 1943, ang ka-transition niya ron yung taong 1942. Opo, may pinanggalingan siyang taon. Ganun po ang akin naging pananaw. Kaya ito mukhang malabo po itong pumasok bilang transitional error coins. Yan po mga kabarenatics, Sabi ko po sa inyo, kung naalala niyo po yung tinalakay kong possible transitional error coins, yung 1974. Yan po may mga nakapaloob sa mga pagdideklara ng isang coinage o yung mga gumagawa po ng barya. Depende po sa idinideklara nila yan. Doon po nagsisipasok yung mga transitional error coins na yan, mga kabarenatics sa aking pananaw, saka na lamang po natin babalikan yung transitional error coins na yun. Ito naman po ito lang ang aking pananaw kung bakit maaaring hindi siya maging transitional error coins dahil po wala siyang transitional years na matatawag. Kasi nasa iisang taon lamang po siya mga kabarenatics, Yan naman po simpleng pananaw, Again, lagi po akong nagsasabi sa inyo, at the end of the day, mga professional numismatist po ang makakapag-decide sa mga yan, lalo ngayon, hindi pa naman po ito demonetize, So, hindi pa natin malalaman niya kung ano na ideklara dyan. Pero yun po yung naging pananaw ko. Kahit po tingnan nyo ang inyo pong mga transitional coins na tinatawag, kalimitan po sa kanila nasa iisang taon. Wala po kayong makikita dyan na may transitional years silang tinatawag. Yan naman po simpleng pananaw mga kabarenatics na mapagbabatayan lamang po natin. Sana po nabigyan ko kayo ng kaunting ideya, At sana naman po makapag-subscribe po kayo sa ating munting channel, mga Pinoy Barenatics.